kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, isang magandang araw po sa lahat, lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So, may maganda balita po tayo mga kalyabe. So, dumating na po yung ating makina, ang makina po ng ating RAV4 na ginagawa. At ito na po, sisimulan na po natin yung pagbuo. Alright, so tara and let's go! Alright mga kalyabe, so ito na nga, dumating na nga yung makina na ating pinamachine shop. So nagpalit po tayo ng mga bearings at ito na rin valve seal. Ayan, pinalitan na rin. Ayan, so isisiting na natin to ngayon at para mabuo po natin. So tara at samahan niyo po ako dito sa pagbuo ng ating makina na 2EZ. Ayan, so Toyota 2EZ engine po ito. Right? Kalyabe, ayan na. So a-assemble na natin yan isa-isa at uunahin po natin yung crankcase niya sa ilalim dito sa kanyang block para may kabit natin tong ating cylinder head. Ayan, so bubuhin na natin muna mga kalyabe. Right, so kakapil lang muna ako saglit. Alright. Alright, magbubuo na tayo. Sisimulan na natin. Ayan. So baka magtataka kayo mga kalyabe bakit nilalagyan ko siya ng beta grade. Ayan, so para maiwasan po natin yung leak. Kasi ito wala talaga siyang gasket dito sa ibaba. So nilalagyan, ang ginagawa ko ay nilalagyan ko na lang talaga siya ng beta grade. So beta grade lang po yung ating ginagamit dito. Kasi high temp po ito. Ayan, para hindi siya magkaroon ng leakage. Hindi magkaroon ng tagas yung ating block. So step by step lang tayo mga kalyabe. Yan, sunod natin itong ating
crankshaft. Ayan. Yan. So may mga tornilyong mahahaba ito mga kalyabe. Ayan. At hindi naman kayo maliligaw dito. Ayan, sa dalawa, tatlo. Ayan. Tapos isa dito sa loob. Yan siya mga kalyabe. So nakabit na natin yan. Yan. So susunod natin ikakabit ay yung ating oil pump. So ito mga kalyabe, ito yung ating oil pump. Ayan.
So, tinisting na natin yan at okay na okay. So, papalitan na natin yung kanyang gasket. Yan. So, mayroon po yung kasamang gasket dito. Yan. So, isukat natin. Parehas na parehas po yan. Teka, papakita ko lang sa inyo mga liabe. Ayan, yung luma, ito yung bago. Yan. Alright. So dito mga kalyabe, ito sa mga gear na to, medyo tumigas siya. Ayan. So sa gear na to, hindi din naman kayo maliligaw. Gawa nga ng manipis yung para dito sa ating oil pump at makapal naman yung para sa ating timing chain. So tinatanggal ko talaga to para mas madali yung pagbaklas ng ating timing chain dito sa ating oil pump. Yung chain ng ating oil pump. So pag natapos ko itong buuhin ang sa baba na ito mga kalyabe, ay itataob na natin to at ikakabit ko yung ating cylinder head. Ayan.
ayan na mga kalyabe. So, ganun lang po kadali yung pagbuo natin ng sa baba. So, babalik rin na po natin yan para ikabit na natin yung ating cylinder head. Ayan, so kakabit na po natin yung cylinder head. Hindi ko muna tatakpan yung sa baba kasi gawa nga ng ating timing cover mamaya. So, mahihirapan din tayo kapag ikinabit natin yung oil pan, ay mahihirapan din po tayo. So, titihaya ko na tong block na to para mabuo na po natin yung ating gagawin. Alright? Alright mga kalyabe, so magkakabit na tayo ng ating cylinder head. So ayan, gagamit lang ako ng shellac gasket para sigurado na wala talagang singaw yung ating gagawin. So pwede naman po mga kalyabe, sa mga magtatanong bakit kinakailangan natin lagyan talaga ng shellac gasket. So para sa akin kasi, para maiwasan ko talaga yung singaw o leak dito sa ating cylinder head. So yan ang kadalasan kasi kapag wala kang shellac gasket, ay posibilidad talaga. So may posibilidad talaga na sisingaw po yung ating gasket. Ayan. So ina-applyan ko talaga lagi yan ng shellac gasket. Ayan, vital sila. Baka naman. Ayan, so malapit na natin itong mabuo. At bukas siguro, ay baka mapapaandar na rin natin itong makina na to. So susubukan natin kung kakayanin natin mapaandar to bukas mga kalyabe. So pagkatapos natin lagay ito, saka natin ipapatong itong ating head gasket mismo. Siguraduhin natin na pantay-pantay po yung ating pagkalagay ng shellac para hindi po tayo magtralala. Ang ingay ng mga aso parang mga hayop. Ayan siya. Oha. So double check din natin kung tama yung ating pagkalagay ng ating head gasket. Yan. Tapos sa ibabaw, lagyan din natin ulit siya ng shellac gasket para doon sa ating cylinder head mismo. Yan. Para maganda-ganda yung kapit niya. Hindi kasi para maging matibay ang kapit niya tulad ng kapit mo sa Joe. Ganito siya mga kalyabe. So nilalagyan lang natin ng pantay-pantay ng shellac gasket para mas makapit katulad ng pagkakapit ng ating mga gel. Ayan. So next natin na ikabit, ipatong ay yung ating cylinder head. So bago natin ipapatong to, pupunasan muna natin siya ng malinis na basahan.
So, tatanggalin natin tong ating mga camshaft. Ito po yung camshaft na tinatawag natin mga kalyabe. So, since na dual overhead camshaft ito. So, dito sa camshaft niya, hindi ka naman malilito. Katulad ng pagkalito ng jowa mo nung iniwanan ka sa ere. Ayan. So, hindi ka naman malilito dito mga kalyabe. No? May mga pangalan naman kasi ito at saka may numbering. So, hindi ka malilito. Hindi katulad nung nagjowa ka ng dalawa na hindi mo man lang nilagyan ng markings kaya iniwanan ka ng isa. Yan. Tanggalin natin itong kanyang mga camshaft kasi hindi rin natin makakabit yung kanyang mga head bolt kapag hindi natin ito natanggal. Ayan. So ito yung kanyang sa exhaust. Ayan. Ang tinatanggal ko ngayon ay sa exhaust. Ayan, ito ang kanyang exhaust. At dito naman sa kabila ay yung kanyang intake. Ayan, kumbaga yun ang ex na asawa at ito yung bagong asawa. Alright, so habang binabaklas ko ito mga kalyabe, yan, ay paparili ko na yung mga head bolt natin. Ayan, so ito po yung ating head bolt. Ay ipapasok na po natin dito, baka ipasok pa ng iba. Ayan, so allen wrench lang po ito mga kalyabe, yung kanyang gamit. So hindi ka pwedeng gumamit ng ratchet lang, kundi allen wrench talaga. Ayan. Dalawa. So dito mga kalyabe, sa isa, dito sa intake niya banda, ay hindi mo makakabit itong clutch ko. Itong head bolt kapag hindi mo tinanggal itong bearing. So may bearing po yan dito. Papakita ko lang sa inyo. Yan. So may bearing po yan. So may sikreto talaga siya. Pahugas nga muna. Yan siya. So malapit na ito mabuo mga kalyabe. Kunting kimbot na lang ay mabubuo na to. So kung tutusin, kaya ko naman sana paanda rin ito ngayon. Pero huwag natin masyadong madali. Baka sabihin ng may-ari, aba, kadali-dali lang pala ng ginawa. Hindi mga kalyabe. So ganun talaga mga kalyabe, kapag kabisado mo na kasi, ay hindi na masyadong mahirap yung pagbuo talaga ng makina. So hindi naman talaga kasi ito as in mahirap. Pin-adjuster. Ay, ito pala. Ayan, ikutin mo muna ito, Ter. Paganyanin mo. Pag maghigpit na ng ganyan, saka mo napigilan. Ganyan. Pag lumapat lang. Sige. Ay mga kalyabe, 10 piraso lang po yung kanyang head bolt niya. Okay. Huwag mo na persara. Palapat mo lang sila lahat muna. Kasi ito torque pa naman yan.
Ayan, so abangan nyo na lang mamaya konti at pag-higpit natin yan mga kalyabe. Tayo ng ating mahiwagang torque wrench. Okay. So tatlong set ito mga kalyabe sa pag-higpit nito. Ay tatlong set po yung ating gagawin. Una ay gagamit muna tayo sa maliit, sa mababang torque. Ayan. Uy, sinaksak. Sunod ay iset natin siya sa pangalawa. Ayan. So step by step lang ito mga kalyabe ha. Huwag natin biglain, baka dumugo. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan, tapos saka natin siya ipapainal mga kalyabe. Ayan, sa pagtutorque po natin mga kalyabe, wag po natin bigla-biglain. Alalay lang ang puwersa. Pasundin lang po natin sa puwersa natin. Baka maputol po natin yung ating head bolt. Okay. So, pare-parehas na po yung higpit natin yan. Ayan. So, nakabit na po natin yung ating head bolt. Ay, kakabit na rin natin tong ating bearing dito. Ayan. So, huwag po natin kaligtaan na may bearing po yan dito. Sunod, yung ating camshaft.
So dito mamaya, ita-timing natin itong mga kalyabe. Papakita ko rin sa inyo yung proper timing nito. So, hindi rin po kayo malilito dito dahil may mga timing marks naman ito. Ano ba sinabi ko? Hindi, di ba? Ayan, so magtaka kayo bakit may sinisilip ako mga kalyabe. Yan po ay yung binibase ko kasi sa numbering nila. So may numbering kasi itong mga cup ng camshaft. So yan. At hindi kayo malilito niyan. May arrow din po yan. So may mga markings talaga. Alright. So, papahinga ko muna. Natatagaktak na yung aking pawis mga kalyabe. Ayan. Alright mga kalyabe. So, malapit na natin yan mabuo. Ayan. So, nakabit na natin lahat-lahat. So, intake na lang at saka mga cover niya. So, bukas buo na yan. So, sigurado na mapapaandar na po natin yan mga kalyabe. Ayan. Bye, makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kalyabe, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre. Isang magaling na mekaniko, makinistang pobre. Mayaman ang puso sa pagtulog. Pobre, makinistang pobre. Mag-subscribe na kayo. God bless, bye. Ingat.